By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Palakpakan tayo pong Diyos. Praise the Lord. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti at tapat. Gagawa po ng mga paraan sa ating buhay. Ano po, nothing is impossible with Jesus Christ. Let us just continue to put our faith in Him. Ano po. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain. Meron po tayong Bible study, Operation Home Base, na kina Brother Erwin po kada Wednesday. At meron din, 7:30 po yon ng gabi. At meron din po tayong prayer meeting online, ano po, kada Friday naman po, 7:30 din yon. At patuloy po na hingin natin sa Panginoon na ang ating mga Bible studies ay dumami, makapagbukas sa iba't ibang mga lugar upang ma-advance po natin ang kaharian ng Diyos. Ano po? If you have your Bible, let's open our Bibles po sa Luke chapter 10, verses 20 o 38 hanggang pong 42. Tayo pong lahat ay tumayo. Ikitsune po. Luke chapter 10, verses 38 up to 42. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Luke chapter 10, verses 38 hanggang pong 42. Ako po ay magbabasa sa New International Version. Ang sabi po ay, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito ninyo pong pinagkaloob sa amin, so that we can worship you
today. Salamat sa kalakasan ng aming mga katawan. Pwede kaming tumayo at pumunta po dito. Salamat sa iyong biyaya sa amin, Panginoon, na sa buong isang linggo, sa buong panahon ng aming mga buhay, sapat ang iyong biyaya at ang iyong tulong, Panginoon, ay parating ibinibigay mo po sa amin. Pangunahan mo po kami, Panginoon, ngayong araw na ito. Hinihiling namin ang banal na Espiritu, ang siyang magbukas ng aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang tanggapin namin ang iyong mga salita as they are. Hinihiling namin, O Diyos, na may pangaral ang iyong mga salita ng tama at ayon sa iyong kalooban. Inihiling namin, O Diyos, na maging bukas ang aming mga puso para tanggapin ito at magkaroon kami ng mababang puso, Panginoon, upang kami ay mapanuto, Panginoon, makorek, Panginoon, at makapamuhay ng ayon sa iyong nais para sa aming mga buhay. Lord, we continue to trust you. We are expecting great and mighty things from you today. Lord, we honor you. We thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Araw-araw po, tayo po ay nagdidesisyon. Kung minsan, ang ating mga desisyon ay crucial at mayroong mga they have great impact sa ating buhay, hindi lamang po sa ating buhay, kundi sa ating mga pamilya. Ano po? Yung iba naman, they are just trivial. Ibig sabihin, tayo nagdesisyon sa araw-araw, parang ano na lang, kasi araw-araw na natin ginagawa. Ano po? Ginagawa na lang natin so that we can go on with life. But, ang maliwanag po doon ay we face decisions every day and we make decisions every day. Kung ano yung mga isusuot natin, kung ano yung inuulam natin, kung minsan, di ba, dahil parati natin ginagawa, natin ulam yan, lata ng balong ulaman. Di po. Hindi po tayo humihinto sa pag-decide para sa ating sarili at para sa iba. Marahil, yung sa mga meron na pong edad, nung tayo ay merong mga bata-bata pa at meron tayong mga pangarap sa ating buhay, at napakalaki ng ating mga pangarap. We have great dreams for ourselves. Marahil ang mga yon ay naabot po natin o marahil hindi. But as we grow older, dumarami pa ang ating mga pangarap. Dahil hindi na lang mga pangarap natin, kundi mga pangarap ng mga anak natin, marahil. O kung halimbawa, tayo ay nasa isang iglesia, nangangarap din tayo para sa ating iglesia. Salamat sa biyaya ng Diyos sa church po natin. Mahalaga ang mga desisyon. Noon po ay nabanggit ko, what we decide today will determine our future. Kung ano yung mga ginagawa natin ngayon, kung yung mga dinidesisyon po natin ngayon, mga pinipili natin na gawin ngayon, ay magdidetermine kung ano yung ating kung sino tayo sa darating na panahon. And as what we are today is because of what we have decided in the past. Ano po? Pero marahil sasabihin po natin, Pastor, mayroong mga uncontrollable situations. Ay meron po talaga. The things or situations that are beyond our control. Pero maging doon po sa mga bagay na beyond our control, we still decide, hindi po ba? Nangyari ito na is beyond our control, hindi natin inakala na darating ang pagkakataon na yon, pero tayo pa rin ay magdidesisyon kahit dun sa mga bagay at sitwasyon na tayo po ay hindi natin inasahan.
We must decide every day to choose the will of God. Amen po ba doon? Decide every day to choose the will of God for our lives. Choose what is better. Binanggit po yan ni Jesus Christ. Ang sabi niya, Mary has chosen what is better. Parang nag-preach na po ako dito, pero hindi po yun ang binigyan natin ng emphasis, yung chosen what is better. Kasi yung pamagat po, choosing what is better. Iba po yung pamagat. I think one thing is needed. Nakalimutan ko na. Choose what is better. Pag sinabi nating choosing dun sa kung ano yung better, ibig sabihin meron tayong comparison, dalawa. Hindi po ba? Yan yung tama sa ng mga English teachers. Comparison yan sa dalawa. Pag best, tatlo. O marami pa. Pero kung tayo ay may pagpipilian sa dalawa, we should always choose yung better. Choose what is better. Kasi po, ang kalooban ng Diyos para sa atin is always better compared to the ones we decide of our own will. Parati pong maganda, mabuti ang inilalaan ng Diyos para sa atin as compared to what we desire for ourselves. Mas kilala ng Diyos tayo kaysa sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Kung i-consider po natin yung brevity or shortness po ng buhay, at doon i-consider din natin ang mga pangako ng Diyos, we will be confronted with the truth that we need to choose better, what is better, and what really matters. Kasi po, ang chance lang natin talaga ay dito. That's why we need to choose what is better and what really matters. Pwedeng mag-offer ang mundo sa atin. Wealth, prestige kaya, o kaya pleasure in life kaya. Pwede, na maranasan ng isang tao, o kaya mayroon siyang chance na pumili dyan, Pero tayo po ay sinasabi po ng salita ng Diyos ay we always choose what is better, and that is our devotion to Jesus Christ. Amen. If we will consider yung brevity of life, yung maiksi lang ang buhay, ang dapat nating pipiliin ay yung devotion natin sa Panginoon, sapagkat mahalaga ang mga patungkol sa ating Panginoon. Ang mensahe po, ang pamagat ay choosing what is better. Una po, makikita natin that Martha was very busy and she was distracted by all the preparations that had to be made. Bayon po yun sa verse 40. Ang sabi po, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Busy siya. At makikita po natin that there is danger in busyness. Masyadong busy. Kapag ganun po, as in the case of Martha, ang priority po kapag ganito, sobrang busy, our priority is mixed up when busyness takes over our life. Ibig sabihin, what is important becomes secondary. Ano ba ang mahalaga sa buhay? We are mixed up, we are distracted. At kung minsan, tayo po ay magja-justify na ito ang mas mahalaga. Ang mga bagay dito, ito ang aking dapat iuna. Why? Because we are distracted. Our focus should be on Christ. Kapag ikaw ay distracted, mayroong distraction, you are not focused on the main target. Distracted ka eh.
Parang merong nakasagabal dyan, yung kailangan mong umalis doon sa iyong perspective na sa lugar mo na yon so that you can see better. Why? Because you are distracted. Ano po? Si Martha, ano po, she becomes frustrated because of the situation. Ang sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Makikita po natin that Martha was tired. Base po dyan. Hindi po sinabi sa Bible, pero mukhang pagod siya eh. She was distracted, ang sabi po ng verse 40, by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Unknowingly po, ang nangyari sa kanya, imbes na siya ay nakafocus kay Jesus, that in her life, Jesus should be exalted, pansinin po ninyo ang kanyang sinabi, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Ilang pong me yun at myself? Ang dami. Siguro 4. My sister, me to do the work, myself. Tell her to help me. 4. Unknowingly, na-focus po ang kanyang sarili doon po sa kanyang, na-focus siya sa kanyang sarili. Imbes na sana sa Panginoon, di ba dapat siya naglilingkod siya ngayon? Kasi dapat ito ginagawa niya para sa Panginoon. Pero ngayon, dahil po distracted siya, na-focus sa kanyang sarili ngayon. It is easy to become consumed by our responsibilities and tasks. Hindi po ba? Ang dami nating ginagawa, pagod po tayo. Nagtatrabaho ang marami po sa atin, nagbi-business yung ilan, ang dami nating ginagawa. Ano po, we are consumed by our responsibilities. Yung iba nag-aaral, ano po, busy. It's easy to become consumed by our responsibilities and tasks. Kahit na yan ay iniisip natin na ginagawa natin para sa Diyos, kung minsan serving others, o kaya in preparation for our future, o kaya ginagawa natin yan, ano po, hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating pamilya. We are consumed by our responsibilities. Hindi naman po ibig sabihin nito, ano po, na hindi na tayo gagawa para sa kanila o para sa ating sarili. O kaya, halimbawa, meron tayong gawain dito. Sino ba ang prepare ng ano? Dapat lang ba makikinig tayong lahat? Tama, makikinig tayo ng mensahe. Tama, i-consider natin yung mga spiritual na bagay. Pero meron tayong mga dapat gawin, hindi po ba, sa church? Hindi ibig sabihin na ipagwalang bahala po natin ang mga ito. Ano po? There is work to be done. Hindi po magiging dahilan ang mga spiritual na bagay para tayo po ay umalis o mag-escape doon sa mga practical responsibilities. Hindi po ganon. Hindi po ganito ang ibig sabihin nito. Ano po? First things first po. Our relationship with Jesus should be of prime importance. Mahalaga po ang maglingkod sa Diyos. Mahalaga ang ating mga ginagawa sa Panginoon. Pero unang-una po ang relasyon natin sa Panginoon. Siya dapat ang iuna po natin. Madalas po, we are so focused on what we do for God, our service for God, we neglect to spend time with Him. Ang sinasabi po sa amin, ako po bilang pastor, ang sinasabi po ay, huwag kang magbabasa ng Biblia kapag ikaw ay mangangaral lang.
Parang pwersado ka, no? Pastor ka eh. Magbasa ka ng Biblia pag mag-preach ka. Pero hindi po ganon. Ang isang lingkod ng Diyos ay hindi lamang siya magbabasa po ng Biblia kapag panahon na siya ay mangangaral, kundi dapat araw-araw ay meron siyang devotion sa Diyos. Magbabasa siya ng Biblia araw-araw, devotion sa Panginoon. At hindi lamang ako, tayong lahat. First things first, una ang relasyon natin sa Panginoon. Ano po? Huwag nating i-neglect, no po? Huwag nating kalimutan that we spend time with Jesus Christ. Spend time with Him in prayer. Spend time with Him in devotion. Spend time with Him in reading the Bible. Ang sabi mo ng Hebrews 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. There will be distractions kasi sabi niya, fix your eyes. Ngayon, kung mayroong mga distractions, patuloy lang po na yung mga na tumingin tayo sa Panginoon at wag hayaan na mga distractions po na yan ay maging dahilan upang tayo ay malayo sa Panginoon. Tumingin tayo parati sa Panginoon. When we are distracted po kasi, as in the case of Martha, it led to frustration. It led to burnout and a misplaced sense of priority. Kasi nga, imbes na ang Panginoon ang priority, kasi naniniwala ako, ang concern niya talaga maglingkod sa Panginoon. Pero napagod siya eh. Na-distract siya na imbes na sa Panginoon na focus siya sa kanyang sarili. Ano po? She was worried and upset. Bakit natin alam that she was worried and upset? Sabi ni Jesus eh, Martha, sabi niya, Martha, you are worried and upset about many things. One thing is needed. Mamaya po makikita natin kung yung what is needed na yun. So, in order for us to choose what is better, dapat alisin natin yung mga distractions. Maalis ang mga distractions. Pangalawa, dapat maging devoted tayo sa Panginoon. Devotion. Si Mary po, on the other hand, sits at the feet of Jesus Christ, listening. Ang sabi po ng verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. So si Martha nandun po nakikinig. Ano po? Kagaya ng sinabi ko po kanina, ano po, hindi po dapat magiging dahilan, yung mga, mga spiritual matters, kagaya ng, pagpunta sa Bible study. Noong pong kami ay mga bata, kabataan pa, nag-a-attend, ang encouragement ay ito. Maging patotoo ka sa bahay. Huwag mong sasabihin magba-Bible study ka in order for you to escape yung household chores. Hindi po ba? Huwag mong, para maiwasan lang yung mga trabaho sa bahay. Hindi po ganon. Ano po? So, si Martha was there. At makikita natin na totoo yon, totoo sa kanyang puso, na wala siyang kasi kinomension ni Jesus Christ eh. Alam ni Jesus. She affirmed that Mary has chosen the better option. At sabi ni Jesus, it will not be taken away from her. Ang sinasabi po ng verse na ito ay i-prioritize natin ang ating panahon. I-prioritize natin si Jesus Christ. Mag-prioritize tayo ng time sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 3 verse 6, you put God first. Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seek God first. Seek God and His kingdom. Ano po, makikita natin that the posture of Mary, ano po, yung ano ba yung posture dito? Yung who sat at the Lord's feet.
listening. Tingnan natin. Ano po? She sat at the Lord's feet, listening to what He said. That is a posture which represents discipleship. Ano po ba yung discipleship? Ano ba yung disciple? Ang disciple po, ang ibig sabihin ay learner. Hindi po ba yung mga unang mga teachers, yung mga generation ahead of us, kapag nag-uusap sila, maririnig mo, ang sasabihin nila ay, kaya Kapampangan, itang kana kong disipulo, niya? Nanyo mo rin disipulo? Learner, student. Yeah? Makikita natin na si Mary po sat at the Lord's feet listening. Nandun siya, she is listening. Ibig sabihin, disciple siya. Ano po? Learning from Jesus. Giving her full attention doon po kung ano ang sinasabi po ni Jesus. She was a student. She was a disciple. Ano po? Nandun po ang kanyang devotion. Pero po ang devotion na ito, after that, should be expressed. Our devotion should be expressed in service for God and others. Ngayon, magtatanong tayo, bakit si Mary, hindi ba? Nandun na siya? Nagsiserve siya? Kasi kung sinasabi natin, our devotion to God should be expressed in our service and service to God and others. Si Martha, nandun na siya Kaya lang po si Martha, sabi po, balikan ko po yung word na distracted. She was distracted by all the preparations. And she was worried and upset about many things. Now, if Martha had just kung pinrioritize lang po ni Martha ang devotion niya sa Panginoon, it should have resulted in service to God without her being worried and upset about many things. Nandun ang puso niya Ang puso niya ay paglingkuran ang Diyos. Ang puso niya, ibigay niya yung best service sa Panginoon. Nandun ang Panginoon, hindi ba niya pagsisilbihan? Hindi ba siya magpiprepare ng pagkain? Pero naalis po yung focus niya kay Jesus. And she was worried and upset about many things. Ano po? Kung nandun po, kung inuna niya yung devotion niya sa Panginoon, yung intimacy with God, ay ako'y naniniwala, ano po? At ito ang, kasi naranasan niya, sabi ni Jesus, you are worried and upset about many things. If she had just prioritized her devotion to Jesus, hindi niya maranasan na mag-worry and upset about many things. Ang kalapitan natin sa Panginoon, ito po ay foundational. Sa lahat po ng ating ginagawa at foundational po sa ating buhay. Intimacy with God is foundational to everything else in our lives. Unang-una sa lahat ang ating devotion sa Panginoon. Unang-una sa lahat ang kalapitan natin sa Panginoon. Kapag maranasan natin maranasan natin ang presensya ng Panginoon, and this will be expressed in our service and our devotion to Him. Ano po? Sasamahan tayo ng Panginoon. Halimbawa ang Panginoong Yesus. The Lord Jesus always prayed before any ministry. Sa pagpili niya sa kanyang mga disciples at araw-araw po niyang ginagawa. Sabi po ng Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning, Jesus got up to pray. No po,
He met every day, every moment sa Father. Pero in-emphasize po dito na sa bawat araw, uumpisahan ng Panginoon ang kanyang araw ng pananalangin, communing with the Father. Always. Sa mga desisyon na gagawin po niya, he would always go to the Father. Makikita po natin nung gabi, na siya po ay huhulihin. Nandun po siya sa Gethsemane, marubdob na nanalangin. He always prayed. Devotion po yan. Ang devotion, di lamang yung parang, pag sinabi natin kasing devotion, ay ito yung pagbibigay mo ng iyong sarili sa Diyos. Hindi po ba? Kaya nga, devotion po. Makikita natin ang devotion, example ng devotion in the life of Jesus Christ. Before sa healing ministry, sa teaching, raising of the dead, before yung pong kanyang crucifixion, before the choosing of the 12, tatawag siya sa Diyos. He would call upon God the Father. That is devotion. Ano po? Nandun yung intimacy with God. At tinatawag po tayo sa ganon. Unang-una, bago ang paglilingkod natin sa Panginoon, ay ang intimacy muna. Can a person serve God without intimacy with God? Posible po ba yan? Yes. It's possible. Maalala po ninyo yung mga nagsabi ng ganito? Ang sabi po nila, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpagaling kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Hindi ba service yan? Hindi ba paglilingkod po yan? Ang sabi ng Panginoon, away from me, I never knew you. Oh. Di po ba mayroong verse na ganon? They serve God. Ang sabi nila, Lord, naglingkod kami sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, di ko kayo kakilala. Kailangan ma-establish muna yung ating relasyon sa Panginoon. Nandun muna yung intimacy natin sa Panginoon. That's foundational sa atin. Kailangan malapit tayo sa Panginoon. Kailangan mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Devoted tayo sa Panginoon. Hindi po pinapawalang bahala ang paglilingkod. Tayo ay tinatawag upang paglingkuran ng Diyos. But before that, our intimacy with Him. Amen po ba? Pangatlo po, decision. Choose what matters most in this life and in the next. Sabi ko po kanina, tayo ay araw-araw na nagde-decide. Ano po? Pero sa bawat araw ay piliin po natin what matters most in this life and in the next. And the question is, what truly matters? Ano ba ang mahalaga? Ang mahalaga po ay ang ating relasyon sa Panginoong Jesus. What truly matters is our relationship with Christ. While task and service have their place, ayan, ano po, ang mga task natin, ang trabaho natin, ang paglilingkod natin sa Diyos, ang mga ginagawa po natin sa Kanya, hindi po nawawalang bahala yan. Kasi ang sabi po ng 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, magtrabaho tayo, maglingkod tayo sa Diyos. These have their place, doon po sa kabuuang plano ng Panginoon. Task and service have their place.
But our relationship with Him is of utmost importance. Our relationship with Him is the most important thing. Huwag nating pabayaan ang relasyon natin kay Jesus. Huwag nating pabayaan ang relasyon natin sa Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Huwag nating pabayaan na ito ay mawala yung passion natin kay Jesus. It's as if we're just going through the motions. Ito na ang iyong ginagawa, kada linggo, pumupunta ka. Sana sa pagpunta po natin dito, we are still passionate for Jesus. It's not just going through the motions. Nandun pa rin yung init ng puso natin para pagsambahin ang Panginoon. Amen. At kailangan tayong magdesisyon sa bawat araw na si Jesus ang una. Nakikita po ng Diyos ang bawat isa sa atin pagkatapos ng bawat linggo na ating pagsamba. Siya ang may alam kung siya ba yung priority natin, o ang priority natin ng ating sarili, o marami tayong pinapriority sa ating buhay. Huli parati si Jesus. Sana hindi po ganun. Amen. We need to decide every day to prioritize Jesus and love Him. At dapat tayo pong maging intentional, deliberate about choosing what matters most. Ano po ba yung mahalaga? Di po ba sinabi ko, our relationship with Christ? At ang mahalaga, kung ang mahalaga sa atin, ang relasyon natin sa Panginoon, we have to have time in His presence. Have time. Pastor, kulang yung oras ko eh. Ang Diyos, gawa niya po in 24 hours. At eksakto ya po ita. Po magkulang yung oras. Kung marami po tayong ginagawa, give time for devotion. Find time, make time for Jesus. Amen po ba? Yun po ang mahalaga. Sinabi ko po kanina yung if we'll consider yung pong kaiklian ng buhay, dapat nating pinipili kung ano ang mahalaga. Ang sabi po sa Psalm, ito po'y sinulat pero parang si Moses ang nagsulat po nito. Ang sabi po ay, Lord, teach us, O Lord, to number our days so that we may be wise in everything that we say and do. Teach us to number our days. Ito po. Ang buhay po ay, noon meron akong yung batang Kristiyano, parang dapat ang count natin ay hindi 1, 2, 3, 4, 5. Kung alam lang natin kung ilang taon tayo mabubuhay, dapat daw countdown tayo. Countdown. Halimbawa, 90, halimbawa ako mamamatay. Dapat sa susunod na 89, 88, countdown, papunta doon sa death natin. Teach us, O Lord, to number our days so that we may be wise. Kapag alam natin, kinukonsider natin, yung mga araw natin ay maikli lamang, we will be wise in everything that we say and do. Make time for Jesus. Find time for Jesus. Find time for our devotion. Make time for our devotion. Kapag pinaprioritize natin ang Panginoon, everything else falls into its proper
perspective. Si Jesus po, priority sa Kanya, ang God the Father. Man po. Sa lahat po ng Kanyang ginagawa, ano ba ang kalooban ng Diyos dito? Ano ba yung gustong ipagawa sa akin ng Ama? He prioritized the Father in everything He did. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Sa lahat po ng Kanyang ginagawa, hindi ang Kanyang kalooban, kundi kung ano ang kalooban ng Ama, kung ano ang gusto ng Ama para sa Kanya, na gawin po Niya. Deciding every day for God. Ganun po tayo. We decide every day to please God and not ourselves, not others. Ang sabi po ni Jesus, "But few things are needed, or indeed only one. The one thing necessary is our connection with Jesus Christ." Amen. Dapat konektado tayo sa Panginoon. Dapat nandun yung intimate relationship natin sa Panginoon. Dapat hindi nawawala po yung intimate relationship na yan. Ano po? Our faith will not be taken away from us. Our intimacy with Christ, if we have decided in our hearts that every day we will be intimate with Christ, that will not be taken away from us. Ang mga Israelites po, ang sabi po dun sa Exodus chapter 3, ano po, sila ay tumatawag sa Panginoon dun sa kanilang great agony. Nandun po sila sa kalagayan na napakahirap. They were oppressed. Pero po, kung ano yung nasa puso nila, they were oppressed. Napakahabang mga hard labor in a day. At paggabi, they would call upon God. They have faith in God. Yung pong faith na yon, hindi po yun nila maaalis dun sa mga Israelita. Kahit na sa bawat araw ay nahihirapan. Our faith, kung nandyan ang pananampalataya sa ating puso, kahit na ang dumating sa buhay po natin, kahit na ang kahirapan na pwede nating harapin, our faith will never be taken away from us. Marami pong distractions sa mundo. At marami ang pwedeng maghiwalay sa atin. O kinukuha yung ating attention para alisin natin ang ating tingin sa Panginoon. The world is full of distractions. Ang istorya pong ito, it reminds us not to let busyness overshadow the need for time with Jesus. Importante po yung time natin sa Panginoon. Learning at His feet, listening to what He is saying to us. Ano po? We are called to sit at Jesus' feet. At pag ginawa po natin yan, we choose what is better. Kapag pinaprioritize po natin si Kristo, siya po ay nasa buhay natin, nagpapakita that Jesus is the center of our lives. Sino po ba ang sentro ng buhay natin? Jesus. Is He our priority?
Siya ba yung priority natin sa ating buhay? When we prioritize Christ, He becomes the center of our lives. And service, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, it will naturally flow. Ulitin ko po. When we prioritize Christ, we have an intimacy with Christ. He becomes the center of our lives. And service naturally flows. Magnanasa ka na paglingkuran mo ang Panginoon. In any way you can. Sharing Jesus to others as a service, it will naturally flow because of our relationship with Him. Amen. Let us choose what is better. At yun po ang ating Panginoon. Amen. Let's all stand po. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo umamahal sa habang panahon. Natatagi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong gin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi magkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang paglalaan, bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsintay iyong tigil, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo
magmamahal sa habang panahon. Natatanging Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. wagas na pagsintay iyong digin. Malakip na Gaya ng dagat, gaya ng dagat at hindi napapagat sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong digin. Wagas na pagsintay iyong digin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Anyawaran mi po, Ginoong Diyos, naging bawat aldo, makapag-desisyon kami. Nailapit mila rin kaya kaming biye, magkaroon kaming intimacy, kaya kaming Ginoong Jesucristo. Lako mula, Ginoong Diyos, ding distractions, kaya kaming biye. Pagtagumpayan mila puri ani. Akit mo, Ginoong Diyos, na kaya kami pumbiye. Na rin kaya kaming sarili darawan mila. At king Aldoldo, magdesisyon kami. Pipilinan mi. Retang mahalaga. Ating mahalaga yung relasyon mi kang Kristo. Yung connection mi kang Kristo. Yung kasalpantayanan mi kaya. Salamat po. Dalangin mi, Ginoong Diyos, na yung mensahe ngayon ni magpaganaka, Ginoo. Na yung kaya kaming devotion. Pagsikapan mi po. At maging totoo kayong puso mi. Tapat kayong puso mi, Ginoong Diyos. Pagsikapan mi, yung maging intimate kami po kaya kayo, maging malapit kami. Salamat kay kang presensya, salamat kay kang mensahe. Anyawaran mi po ikay mamiya kapayapan ka rin bawat metong kaya kami. Salamat po uling kay kaming Diyos, kang mayap at masunting nga plano. Lord, thank you for your blessings. Thank you for your presence this morning. Lord, we honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen.